Gilo was the youngest of 5. Tahimik malambing at laging nakasunod sa mga kapatid niya noon. Pero nang lumaki-laki sila, isa-isa silang umalis ng probinsya. Una si Ate Lani, sumunod si Kuya Rodel, pagkatapos si Mia at si Carlo. At si Gelo naiwan. Sandali lang to, bunso, pangako nila. Babalikan ka namin. Pero ang sandali ay naging ilang taon. Tumanda siyang mag-isa sa lumang bahay. Siya ang nag-alaga ng kanilang lupa. Siya ang nagbantay sa mga alagang aso. Siya ang nagpanatili ng tahanan. Kada Pasko, naghahanda pa rin siya ng mesa para sa 5, 6 na plato. Kahit siya lang ang kakain. Isang araw bumigay ang katawan ni Gelo. Dinala siya ng kapitbahay sa ospital. At doon dumating ang tawag, "Ma'am, sir." Admitted po si Mr. Angelo Ramirez. Kailangan po namin ng immediate family. Nagtawagan ng magkakapatid. Lahat takot, lahat kinakabahan, lahat may tanong. Bakit hindi natin siya nadalaw? Bakit natin siya iniwan? Bakit ngayon lang tayo bumalik? Sabay-sabay silang umuwi sa probinsya, dala ang bigat ng konsensya. Pagdating nila sa ospital, nakita nila si Gelo, payat, maputla, halos hindi makapagsalita. Pero nang makita sila, ngumiti siya. "Kumpleto tayo!" Bulong niya, parang batang matagal naghintay sa pintuan. Hindi sila makatingin sa kanya. Hindi nila masabi ang sorry dahil alam nilang kulang na kulang iyon. Nang makalabas si Gelo, sabay-sabay silang nagpasya. "Uwi tayo sa bahay natin." Pero pagpasok nila sa lumang tahanan, natulala sila. Sa sala may nakaayos na kahong puno ng mga liham. Isa-isa nilang binuksan. "Para kay Ate Lani, proud ako sa'yo. Para kay Kuya Rodel, na ingat ka palagi sa trabaho. Para kay Mia, sana mabasa mo to kahit busy ka. Para kay Carlo, miss na kita. At ang pinakamasakit, ngayong Pasko, sana kumpleto ulit tayo." May kasama pang mga larawang siya ang kumuha. Mga lumang kwarto nilang inayos niya, mga halaman na itinanim niya sa pangalan nila, mga pagkaing niluto niya kung sakaling umuwi sila. Tahimik ang buong bahay, pero ang daming sinisigaw ng bawat liham. Hindi sila nakalimutan ni Gelo kahit sila nakalimot sa kanya. Lumapit si Carlo, ang pangalawa sa bunso, at niyakap si Gelo ng mahigpit. "Bunso, patawarin mo kami." Ngumiti si Gelo. "Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Naghintay lang ako. At ngayon nandito na kayo." Umiyak ang 4. Walang salita, walang paliwanag, iyak lang ng mga taong huli nang na-realize kung anong hindi na mababalik. Pero bago matapos ang gabi, si Gelo ang nagsabi ng pinakamahalagang linya. "Hindi ko hiniling ang pera ninyo, ang regalo ninyo. Pamilya lang. At ngayong kumpleto tayo, sapat na." At doon unang beses ulit silang naghapunan ng kumpleto. Hindi marangya pero puno ng yakap, iyak, at pangakong hindi na sila mawawala ulit sa isa't isa. Minsan ang tahanan, hindi yung bahay. Ang tahanan ay yung pusong naghihintay kahit gaano ka katagal mawala. Moral na aral. Sa kwento ni Gelo, napagtanto natin na ang pagmamahal ng isang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dalas ng pag-uusap, hindi sa halaga ng pera, at hindi sa ingay ng presensya, kundi sa katapatan ng puso na marunong maghintay. Gelo, kahit iniwan, kahit nakalimutan, hindi nagtanim ng sama ng loob. Pinili niyang magmahal ng tahimik, umasa ng payapa, at maghanda ng tahanang bukas para sa pagbabalik ng mga kapatid niya. At sa huli sila ang nahubog. Sila ang nakaramdam ng bigat ng pagkukulang. Sila ang natutong ang oras ay hindi binibili at ang tao ay hindi dapat ipinagpapaliban. Ang totoong aral, hindi lahat ng nagmamahal sumisigaw. May mga nagmamahal na nananahimik pero tapat. At ang ganitong pagmamahal, bihira, mahalaga, at hindi dapat balewalain. Kung mayroon mang pinakaimportanteng mensahe ang kwento, pahalagahan mo ang taong hindi sumusuko sa iyo, lalo na yung matagal nang naghihintay. Lucas 15, 22-32. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na, ngunit muling nabuhay, nawala na, ngunit muling natagpuan. Isang paalala na walang huli para sa pagbabalik, para sa pagpapatawad, at para muling buuin ang tahanang minsan mong iniwan. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!